Binanata ng Pangulong Ukranyano ang Europa ngayon. Mabuhay ang Ukraina! Nagbigay ng talumpati si Volodymyr Zelensky sa Davos at sinabing mahina at naguguluhan ang mga Europeo, laging umaasa sa Estados Unidos. Pero paano kung salakayin ng Rusya ang Europa at hindi tumulong ang Amerika? Ano ang gagawin ninyo? Diretsahang sinabi ni Zelensky na ang matandang Europa ay mukhang naguguluhan at natatakot. Samantalang maaari sana itong magmukhang isang pandaigdigang kapangyarihan. Sinabi ni Zelensky na takot pa ring banggitin ng mga Europeo ang Taurus na misil na pwedeng tumama sa Moscow. Halimbawa, nagtatanong si Zelensky kung bakit sinasakop ng United States ang Shadow Fleet tankers ng Russia, pero natatakot ang Europa. Bakit nahuli ni Donald Trump si Nicolas Maduro, pero ayaw hulihin ng Europa si Vladimir Putin? O kahit malakas na bigwasan siya para di na makabawi. Sa kabuuan, naging kritikal at kapansin-pansin ang talumpati ni Vladimir Zelensky sa World Economic Forum sa Davos. Mahalaga, sabay na umubra ang talumpati ni Vladimir Zelensky at banta ni Donald Trump. Ngayong araw, inanunsyo ni Emmanuel Macron na nahuli ng Pransya ang isang oil tanker ng Shadow Fleet ng Russian Federation at sinimulan na ang paglilitis. Tara, himayin natin sa episode na ito ang mga talumpati ni Vladimir Zelensky sa Davos, ang pagpuna niya sa kahinaan ng Europa at sagutin kung nasobrahan ba siya o nararapat lang ang kanyang puna. At hindi ba magtatampo ang mga Europeo? Ako si Alexi Pechi. Sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala ang mga agarang balita kapag may dumarating. Hinahikayat ang United States President na magbago pero ayaw niya. Mahal ni Pangulong Trump kung sino siya at sinasabi niyang mahal niya ang Europa. Itutuloy. Sa episode na ito, maraming sipi mula kay Vladimir Zelensky ang pag-uusapan natin. Sa talumpati niya, sinabi ni Zelensky na litong duwag ang Europa at dapat nang tumigil sa pag-asa sa mga Amerikano. Sabi ni Zelensky, noong nakaraang taon sa Davos, sinabi niya na dapat marunong protektahan ng Europa ang sarili. Pero ngayong taon, kailangan niya ulit-ulitin dahil wala pa ring pagbabago. Sabi ni Zelensky, tila natigilan ang mga Europeo at naghihintay kung kailan hihinto si Donald Trump sa pagsigaw sa kanila tungkol sa Greenland at Taripa. Umaasa lang sila na poprotektahan ng United States ang Europa laban kay Putin. Diretsang tinanong ni Zelensky sa Davos, paano kung hindi magbago ng isip si Trump at hindi tulungan ng United States ang Europa sa depensa? Ano na ang gagawin ng Europa kapag ganoon? At diretsang sinabi pa ni Zelensky na tigilan nyo na ang paghihintay na magbago si Donald Trump, hindi siya magbabago. Masaya siya sa kung sino siya ngayon at dapat nating tanggapin iyon. Agad kong sasabihin na matindi ang pahayag ni Volodymyr Zelensky laban sa mga lider ng Europa, lalo na matapos ang matinding pahayag ni Donald Trump. Pero may isang pangunahing pagkakaiba. Ang pahayag ni Donald Trump ngayon sa Europa ay tinanggap bilang kritisismo mula sa isang taong tila gustong parusahan ang Europa. Samantalang ang pahayag ni Volodymyr Zelensky ay tinatanggap sa ibang paraan, kahit ng lipunang Europeo, hindi lang ng mga lider ng Europa. Sa katunayan, pabor sa mga politikong Europeo ang pahayag ngayon ni Zelensky. Sigurado akong nagpasalamat pa ang mga lider ng Europa kay Zelensky sa likod ng pinto dahil sa mapanuring talumpati niya. Ngayon, gamit ang mga salita ng lider ng bansang nakikidigma, maaari nilang dagdagan ang gastusin sa militar at bawasan ang pondo para sa serbisyong panlipunan. Oo, matindi pakinggan, pero mas madali para sa mga lider ng Europa na ipakita ang determinasyon nila sa mga kaalyado sa ganitong paraan. Parang sinasabi nila, napipilitan kaming ganito, dahil di lang si Trump ang bumabatikos, kundi pati lider ng bansang nakikidigma at mahal si Zelensky sa Europa. Si Zelensky na mismo ang nagsabi na mahina tayo, kaya magkaisa tayo para maging malakas. Si Emmanuel Macron ang unang nakakita ng pagkakataong ito. Mamaya malalaman nyo kung bakit.
Balikan natin ngayon ang buong talumpati ni Zelensky, diretsong CP. Isang taon na ang nakalipas mula nang tinapos ko ang aking talumpati dito sa Davos gamit ang mga salitang dapat malaman ng Europa kung paano niya ipagtatanggol ang sarili niya. Isang taon ang lumipas. Walang nagbago. Laging may bagong dala para sa Europa at mundo. Nakatutok ang pansin ng lahat sa Greenland. At kitang-kita na karamihan sa mga leader ay hindi talaga alam kung ano ang dapat gawin tungkol dito. Lahat naghihintay kumalma ang Amerika. Umaasang lilipas. Pero paano kung hindi? Ano na? Maraming usapan tungkol sa mga protesta sa Iran, pero nilunod ito sa dugo at kulang ang tulong ng mundo na nanatiling tagamasid lang. Sa Europa, may Pasko at Bagong Taon. Pagbalik ng mga politiko, libo-libo na ang napatay ni Ayatollah. Kung manatili ang rehimen, ano ang mensahe? Pumatay ka lang ng marami, mananatili ka sa kapangyarihan. Sa Venezuela, nagpatupad ng operasyon si Pangulong Trump at inaresto si Maduro. Iba-iba ang opinyon pero totoo na si Maduro ay iniimbestigahan sa New York, samantalang si Putin ay hindi. Itong tao, sa ika-4 na taon ng malaking digmaan, hindi lang nakaiwas sa aresto, kundi patuloy pang lumalaban para sa pera niya sa Europa at nananalo pa minsan. Si Putin ang nagdedesisyon sa paggamit ng na-freeze na assets, hindi ang mga nagpaparusa sa kanya dahil sa digmaan. Makikita ninyo, hindi papuri ang talumpati. Sabi nga ni Zelensky, buti na lang nagpasya ang European Union na i-freeze ang asset ng Russia. Nang oras na gamitin ang pera para depensa laban sa agresyon ng Russia, na-block ang desisyon. Sinabi ni Zelensky na dahil sa posisyon ng Amerika, iniiwasan ng mga tao ang international na tribunal. Para sa Amerika, ito ay makasaysayan. Palagi silang tumututol sa tribunal dahil sa isang simpleng dahilan, dahil may sarili rin silang mga kasalanan. Ayaw nila ng president para hindi mapanagot ang mga Amerikano sa tribunal. Pero iba ang posisyon ng Europa. Kulang ba sa oras o political will? Bakit hindi mag-isa ang Europa gumawa ng tribunal laban kay Putin at laging hinihintay ang Amerika? Narito pa ang sinabi ni Zelensky, nagpapasalamat ako sa koalisyon ng mga nais tumulong. Kailangan nating tiyakin na ang koalisyon ay maging koalisyon ng mga kumikilos. Lahat ay napaka-positibo ang pananaw, pero laging may pero. Kailangan ang suporta ni Pangulong Trump. Kung wala ang Estados Unidos, hindi epektibo ang seguridad. Ano nga ba ang tigil putukan at sino ang tutulong para mangyari ito? Laging pinag-uusapan ng Europa ang hinaharap, pero iniiwasan nila ang mga kasalukuyang aksyon na magtatakda nito. Bakit si Trump ay pwedeng sumamsam ng mga tanker ng Shadow Fleet pero ang Europa hindi? Direktang dinadala ng Russia ang langis sa baybayin ng Europa na siyang nagpopondo sa kanilang digmaan. Dito, dapat nating parangalan si Emmanuel Macron. Ngayon, sinabi ni Macron na nasa kote ng Pransya ang isang tanker ng Shadow Fleet ng Russia at sinabi rin niya na ito pa lang ang simula. Handa ang mga Pranses hulihin ang mga tanker. Sabi pa niya, hindi na palalampasin ang mga paglabag na ito. Bakit sila nasa aming tubig? Sa Mediterranean Sea nila ito nahuli. Sabi niya, bakit may mga tanker sa European waters? Dapat silang mahuli at dalhin sa korte. Saludo ako kay Macron. Ipagpapatuloy ko ang sinabi ni Zelensky. Uulitin ko, kailangan ng Europa ng nagkakaisang sandatahang lakas para sa sariling depensa. Sa ngayon, umaasa lang ang Europa na kikilos ang NATO kung may panganib. Kung magpasya si Putin na kunin ang Lithuania o umatake sa Poland, sino ang sasagot? Ngayon, umaasa ang NATO na hindi pababayaan ng Estados Unidos. Pero paano kung mangyari? Ito ang tanong ng mga lider sa Europa. May iba na lumalapit kay Pangulong Trump, may umaasang mawawala ang problema, at may namumuhunan na sa depensa. Pero hanggat di pinipilit ng Amerika, walang nagtataas ng gastos. Ano ang epekto ng 40 Europeanong sundalo sa Greenland? Anong mensahe ito para kina Putin, China at sa Denmark na kaalyado ninyo? Kung malayang makakalayag ang mga barkong Ruso sa paligid ng Greenland, makakatulong ang Ukraine gamit ang aming kaalaman at armas. Maaaring lumubog sila malapit sa Greenland gaya ng sa Crimea. Maganda ang sinabi ni Zelensky. Pakinggan nyo. Siyempre, nakakatawa ito. 40 sundalo lang ang ipinadala ng Europa sa Greenland para ipakitang handa silang ipagtanggol ito. Iyan ang punto ni Zelensky.
Pakinggan nyo, tinatanggap nyo ang Ukraine sa Europa pero kung ayaw nyo, kaya naming gawin ito. Kaya naming palubugin ang mga barkong Ruso kahit ilang beses na sa Dagat Itim, wala namang problema o nangyari. Muli na namang ipinahiya ni Vladimir Zelensky ang mga Europeo. Sinabing hindi sila independent at nalilito. Si lahat ay naghihintay kung ano ang gagawin ng Amerika sa Iran. Walang iniaalok ang mundo o Europa at ayaw nilang tumulong sa mga taong ito at sa demokrasya na kailangan nila. Kung walang aksyon, laging bumabalik at negatibo ang epekto. Noong taong 2020, walang tumulong sa mga tao ng Belarus. Ngayon, naroon na ang Rusong Oreshnik. Karamihan sa mga kabisera ng Europa ay abot ng misail na ito. Sinabihan namin ang mga kasosyo sa Europa na agad kumilos laban sa mga misail sa Belarus na hindi kailanman naging palamuti. Nananatili pa rin ang Europa sa mode ng Greenland. Kung hindi ito ituturing na pandaigdigang kapangyarihan at hindi makakatakot sa masasamang gumagawa, palagi lang itong magre-react. At pagkatapos, talagang nagustuhan ko ang sinabi tungkol sa punong ministro ng Hungary na si Viktor Orban. Pakinggan nyo lang kung paano pinahiya ni Zelensky ang alagad na ito. May mga puwersang nagsisikap sirain ang Europa kahit mula sa loob nito. Ang bawat Viktor na nabubuhay sa pera ng Europa pero ipinagkakanulo ang interes nito ay dapat mapalo sa noo. Kung komportable siya sa Moskva, hindi ibig sabihin dapat gawing maliit na Moskva ang mga kabisera ng Europa. At pagkatapos, malinaw na ipinaliwanag ni Zelensky kung bakit hindi kailanman gumana ang karaniwang pag-uusap kay Putin. Bakit nakikipaglaban ang Rusya? Para maliitin ang tao at bigyang kapangyarihan ang mga diktador na manira ng sinuman. Kitang-kita kung paano sinusubukan ng Rusya na palamigin hanggang mamatay ang mga Ukrainyano sa 20 degrees Celsius. Hindi magagawa ng Rusya ang mga misil kung walang importanteng bahagi mula sa ibang bansa. Madalas sinisisi ang China sa pagtulong sa Rusya, ngunit hindi lang ito. Nakakakuha rin ang Rusya ng bahagi mula Europa, Estados Unidos at Taiwan, habang lahat ay gumagawa ng seguridad sa paligid ng Taiwan. Kaya bang itigil ng Taiwan ang supply ng electronics sa Rusya? Tahimik ang Europa at Amerika, gumagawa si Putin ng raketa. Salamat sa suporta sa enerhiya ng Ukraine at sa programang Purel. Pero hindi ito mas mura. Hindi ba mas madali putulin ang supply ng components sa Rusya o sirain ang mga pabrikang gumagawa nito? Walang sino man ngayon ang nag-uusap tungkol sa long-range na raketa para sa Ukraine. At dito, sa Europa, pinapayuhan tayo na huwag banggitin ang mga Tomahawk para hindi masira ang mood at huwag na ring pag-usapan ang tungkol sa Taurus. Sa huli, diretsyong sinabi ni Vladimir Zelensky ang iniisip ng marami na di masabi ng iba. Si Donald Trump ay ganyan talaga at hindi dapat umasa na magbabago siya, mas mabuting planuhin na lang ang ating seguridad nang hindi umaasa kay Donald Trump. Imbes na maging pandaigdigang kapangyarihan, hati-hati pa rin ang Europa na parang kaleidoscope ng maliliit at katamtamang bansa, hindi inaako ang pamumuno sa pagtatanggol ng kalayaan. Kapag nagbago ng focus ang Estados Unidos, parang naliligaw ang Europa at pilit kinukumbinsi si Trump pero hindi siya magbabago. Mahal niya ang sarili niya kung ano siya. Sinasabi niyang mahal niya ang Europa pero hindi niya pakikinggan ang ganitong Europa. Sa kabuuan, matindi at kritikal ang talumpati ni Zelensky at may banat pa sa mga lider ng Europa. Pero ang mahalaga dito, sa tingin ko, ay nakuha ni Zelensky ang tamang tiempo o alon. Ang mga Europeo ay nagsisimula lamang kumilos, o mas tama, ang mga lider ng Europa ay nagsisimulang kumilos kapag sila ay talagang naiipit na at kapag sila ay napipilitang kumilos. Kaya parang lumalabas na ang buhay ng karaniwang Europeo. Ibig sabihin, ng karaniwang lipunang Europeo ay maaaring lumala dahil dito sa aspetong panlipunan, pang-ekonomiya at iba pa. Ibig sabihin, maaaring magsimula ang digmaan at iba pa. Sa totoo lang, hindi naman talaga masyadong apektado ang mga Europeo. Kung tutuusin, hindi talaga ito masyadong pinapansin ng lipunang Europeo. Nabubuhay sila sa ilusyon na magiging maayos kahit ilang taon na ganito at tuloy-tuloy lang.
Pero kapag napag-uusapan na kung hindi kayo gagastos ng mas malaki para sa depensa, magkakaroon kayo ng mga taripa at ibig sabihin nito, mas kaunti ang kikitain ninyo, bababa ang antas ng pamumuhay ninyo, at iba pa. Dito nagsimulang mag-isip ang mga Europeo. Kaya tingin ko makakatulong ang talumpati ni Zelensky sa mga lider ng Europa. Walang magtatampo. Maaari pa nilang gawing sandigan ang talumpati at sabihing ganito magsalita ang lider ng bansang nakikidigma. Siguro dapat ganito talaga tayo kumilos. Dito ko na tatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. At mga kaibigan, kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. O kaya naman ay gamit ang QR code na nasa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.